Ito ang latest update sa kaso ni Catherine Camilon, ang nawawalang beauty queen contestant at public school teacher na magpasa hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan. Mahigit 7 buwan na ang nakakalipas. Breaking news! Ibinasura ng San Pablo City, Laguna Regional Prosecutor Office ang kasong kidnapping and serious illegal detention laban kay dating Police Major Alan De Castro at personal driver at bodyguard nitong si Jeffrey Magpantay. Dismissed without prejudice, yan ang hatol ng Office of Regional Prosecutor sa San Pablo City, Laguna sa reklamong isinampa ng pamilya Camilon laban kay Alan De Castro at Jeffrey Magpantay na itinuturong mga suspect sa pagkawala ng nawawalang beauty queen contestant at public school teacher na si Catherine Camilon. Noon pang April 23, 2024, nang i-dismiss ng Regional Prosecutor ang kasong kidnapping and serious illegal detention laban sa mga akusado. Ngunit ngayong araw lang natanggap ng pamilya Camilon ang kopya ng desisyon. Sa inilabas na resolution ng Regional Prosecutor, nakasaad na kulang sa ebidensya ang pagkakasuplong sa mga akusado, kaya hindi ito maaring itaas sa korte. Matatandaang na cite in contempt si Alan De Castro sa Senado, ngunit ito'y pinakawalan din ni Senator Bato de la Rosa noong nakaraang Marso at hindi na rin hawak ng Balayan Police si Jeffrey Magpantay. Samantala, dismayado naman ang pamilya Camilon, lalo na ang ina ni Catherine na si Rose Manguera Camilon, na umaasang magkakaroon ng kalinawan ang pagkawala ng kanilang anak na mahigit 7 buwan na ang nakakalipas. Mahirap, ma'am. Siyempre, wala naman kaming ibang inaasahan kundi yung magkaroon ng magandang resulta ito eh. Tapos ganito, hanggang hindi nagkakaroon ng resulta ito ay ng sagot eh. Huwag naman kaming bibitawan. Yan naman ang sabi nila sa amin. Maghihintay pa, wala namang nangyayari. Yun, na-dismiss na talagang hindi mo lagi paglalabanan. Iiyak ako. Iiyak ako yung sakit na nararamdaman mo, pero kailangan mo uling labanan. Uling harapin. Ang lagi lang po namin, sir, na hinihiling ay malaman ho namin talaga ang totoo sa kung ano pa po ang nangyari sa aming anak. Dahil 5 buwan na ho namin siyang hindi alam. Dahil wala nga hong nagsasalita sa kanila. Dahil kagaya po ni Magpantay, siya po yung sinasabi na kasama na maglipat nung sinasabing babaeng duguan na sinasabi yun ng aming anak. Sir, napakasakit naman at napakahirap sa loob namin bilang pamilya. Hanggang ngayon wala ho kaming naiintindihan. Wala ho kaming alam kung nasan ho talaga ang aming anak. 5 buwan na ho, sir. Kahit ho lumabas yan, dahil nung una ho nawala yan eh. Nung una hong labas na kasali siya, kasama siya sa kapangyari ho sa pagkawala ng aming anak. Nawala ho siya, parang tumago. Tapos nung naglapit nga po kami kay Senator Raffy Tulfo sa kanilang programa, makailang hindi ko ho alam kung may linggo o inabot ng buwan, bigla ho siyang lumitaw sa Balayan Police Station na hanggang sa ngayon naman ho wala siyang sinasabi. Pero yun ho ang sinasabi ng mga witnesses po ng CIDJ na siya yung nakita na nagmamando ho doon sa mga tao na naglilipat ho doon sa babaeng duguan. Sir, hindi ho namin alam kung ang babae ho bang yun eh talagang ang aming anak. Kailangan ho naming malaman. Kailangan ho naming maintindihan kung nasaan ho ang aming anak. 5 buwan na ho, sir. Hindi ho namin alam kung nasaan. Mahirap ho sa amin pero pinaglalabanan ho namin dahil kami ho inaasa na magkakaroon ho ng linaw ang aming problema na ito. Hanggang sa umabot na nga po dito sa Senado ang kaso na ito. Kaya nahingi ho kami talaga sa inyo ng tulong. Kung paano ho namin malalaman kung nasaan ho talaga ang aming anak. Magpantay, hindi ka ba nakonsensya sa naramdaman ng ina ng babaeng nawawala? Ikaw ang tinuturo na nagbitbit nung sugatan na babae. Kung nasaan naman yung babae niyo ngayon,
Kung ikaw yung talaga nagbitbit, tulungan nyo naman, no? May balik yung katawan Na, doon sa pamilya. Kawawa naman yung, ikaw pamilya ka rin eh. Hanggang, kung ikaw ba may mamamatay na tao, na pwede ko membro ng pamilya, tapos hindi may balik yung labi, mapapalagay ka kaya? Siguro hindi ka mapapalagay, di ba? So ikaw tinuturo ngayon, alam mo kung saan yung babae na bit-bit mo na duguan? Kung nasaan na ngayon? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam. Hindi po ako yung nakita ng dalawang witness, Your Honor. Hindi ikaw. Yes po. Anyway. Yes, go ahead, Senator. Baka hindi naiintindihan ni Mr. Magpantay na civilian po kayo, no? Opo, Your Honor. Hindi po kayo police, siyempre, Hindi po. maliwanag. Alam niyo po, kami po ni General Bato, ni Senator Bato, ako po ay dating bilanggo at si General Bato ay dating direktor sa Bilibid. Opo. Gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo, yung mga kasong ganito, nakarumal-dumal laban sa babae. At pag kayo po ay nakulong, kayo po ay napatunayan na nagkasala at ginawa niyo po ito, at kayo po ay walang proteksyon, medyo mahirap po ang magiging sitwasyon nyo sa Bilibid. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Dahil sa Bilibid, may mga kaso po na yung mga kaso na yan ay kahit na bilanggo yan at mga kriminal, pero pag pinag-usapan dyan ng rape, yung ganitong klaseng kaso, eh may paglalagyan po kayo sa loob. Kaya ang akin pong mungkahi sa inyo, Sir Jeffrey, baka wag na po tayong umabot sa contempt din. Baka gusto nyo po kaming makausap. Handa po kaming makinig sa inyo, Sir Jeffrey. Pag-isipan nyo pong mabuti. Kasi baka hindi nyo po nalalaman na kung gaano po kabigat ang maipapatong sa inyong kaso. Wala po kayong proteksyon na mangyayari dito. Hindi po kayo katulad ni Sir De Castro. Na yan, pulis yan. Pag yan nakakulong, definite yan, meron niyang proteksyon sa loob. Kasi may mga pulis din doon na nakakulong. Merong building na kukuha dyan. Sa inyo, wala. Pag-isipan niyo pong mabuti. Pag-isipan niyo pong mabuti ng 10 beses, pag-isipan ninyo. Makakatulong kayo sa pamilya na kawawa naman ang pamilyang ito. At tayo makakatulong sa kanya. At kami makakatulong sa iyo. So are you willing na mag-executive session sa aming dalawa ni Senator Robin Hood Padilla after this? No po, Your Honor. Wala po kasi po ako, Your Honor, itetestigo po. Ha? Wala po akong itetestigo laban kay Major. At Hindi, wala po akong alam tungkol sa Ibig babae. kong sabihin ba, gusto mo bang makipag-usap sa amin mamaya afterwards? Pwede po, Your We're Honor. offering you or Pwede po, Your Honor. Pwede po. gusto mo makipag-usap sa amin? Pwede po. Mamaya, pag adjourn natin dito, mag-usap tayo. Opo. Ha? Yes po, Your Honor. Ayun, makita mo yung parents, oh. Wawa. Ha? Sus, papalayo lang. Huwag sana mangyari rin sa akin. Nakunod. Hirap yung ganyan na mangyari sa atin. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.